Biglang nabaling ang atensyon niya sa ang kapitan na tumawa ng malakas na tinutuya ang desperadong pagnanais ni Moonwi na mabuhay at inuutusan siyang mamalamos na parang aso. Nasaka lang niya napansin ang espadang hawak ng taong nakatayo sa likod ng kapitan at nakilala niya ito bilang pag-aari ng isang taong kilala niya na nakasulat sa katad na nakasabit sa espada. Isinasaalang-alang na lumuhad siya sa lupa bilang paghingi ng tawad Fourth Blood Star na nangunguna sa lahat ng miyembro ng kulto. Nalilito sa pag-iisip kung isang blood demon talaga ang namagitan sa kanila na nagtatanong kung bakit sila maingay. Sabi ng kapitan na wala posibilidad na ang pang-apat na blood star ay naroroon sa lokasyong ito ng biglaan. Habang ibinalik niya ang kanyang ekspresyon, mga pagbabagong nag-udyok sa kanya na lumuhad at magbigay galang sa taong nakatayo sa likuran niya na sinundan ng iba pang mga miyembro ng kulto na lumuluhod tulad ng lahat ng iba na ginuganito ni Mowi ang 11 executives na namumuno sa blood cult. Binubuo ng 4 na Supremes at 7 Blood Stars. Bagamat hindi naaalala ni Moonwi, nakilala niya ang mga taong ito sa kanyang nakaraang buhay, alam niyang nagkukunwari sila bilang basic grade warriors para subaybayan ang kanilang mga subordinate. Habang lumalapit ang tao sa kanya, inutusan si Wanwi na itaas ang kanyang ulo na ginawa niya. Ang tao ay ipinahayag na si Du Django ang ika-4 na bituin sa dugo na nagsabi na walang sino man ang nakakilala sa kanyang pagbisita sa inspection. Nagtatanong siya kung paano siya kilala ni Mowi, sa kabila ng hindi pagiging miyembro ng kanilang kulto. Bilang tugon ng itinuro namin na hinuha niya ito mula sa espada ng tao. Na nakalilitong ipinaliwanag ni Moonwi Django na ang mga alahas at katad na nakasabit sa espada ay gawa sa isang mahalagang kabayo. Na pinangalan ng baking na sumisimbolo sa katapatan nito na humanga kay Mowi. Sa pagiging likas na mapagmasid, nagtanong si Doa Django kung paano niya nakuha ang kaalamang ito, nang hindi niya napagtanto ang pagiging miyembro ng kanilang kulto. Sa loob niya na naghihinala sa kanya ay naaalala niya na sa loob ng 7 taong karanasan niya bilang isang especially iya ay nakatagpo ng mga ganitong sitwasyon ng hindi mabilang na beses. Habang naninirahan sa sekta ng Orthodox na alam kung paano haharapin ito, sabi ni Mowi. Dahil mayroon siyang dugo ng kultong dugo na dumadaloy sa loob niya. Kaya nagulat ang lahat at nagtataka sila kung paanong ito ay posible na tiwala sa kanyang kasinungalingan ay patuloy niyang ginagawa ang kwento na ang kanyang lolo sa ina ay lumahok sa Unorthodox Great War bilang Blood Wolf Squad's basic grade war warrior. Gayunpaman, matapos magdusa ng matinding pinsala ay bumagsak siya sa digmaan at nagsimulang maghanap ng isang lugar upang manirahan kasama ang kanyang anak na babae. Kung paano ang kanyang maternal lolo at ang kanyang ina ay nanirahan sa Yulan County doon, bagaman siya ay nakahanap ng tirahan sa kanyang panloob na mga pinsala, hindi madaling gumaling upang kumita ng pera para sa kanyang gamot. Ang nanay ni Mowi ay nagsimulang magtrabaho para sa So Clan bilang isang tagalingkod. Doon ay nakilala niya ang kanyang ama at siya ay ipinanganak. Narinig itong MJ Blood Star nagtanong kung ang kanyang lolo sa ina ay talagang nasa Blood Wolf Squad at hawak ang kanyang espada na sinasabi sa kanya na magpatuloy sa pagkukwento. Kahit alam niyang kasinungalingan lang ang mga ito. Nagpatuloy siya at sinabi na noong bata pa siya ay dumaan siya sa mahihirap na pagsasanay na ibinibigay sa kanya ng kanyang lolo sa ina sa tuwing siya ay nagreklamo dahil sa pagsasanay na sasabihin ng kanyang lolo ang tungkol sa Blood Wolf Squad Captain at sa kanyang anak na si No Sengo. Sinasabi na pinagdaanan ni Sango ang lahat noong siya ay kaedad niya. Nang marinig ito, ang mga miyembro ng kulto sa dugo ay nagsimulang magtaka kung paano alam niya ang tungkol sa dating Blood Wolf Squad Captain at sa kasalukuyang Blood Wolf Squad Captain. Patuloy niyang sinasabi na ang sabi ng kanyang lolo noon ay hahanapin sila ng kultong dugo balang araw at pinag-usapan kung paano siya hindi nakuha ang kulto ng dugo kahit nasa kanyang pagkakarete. Na mukhang medyo kumbinsido ang tao pagkatapos ay nagtanong tungkol sa kanyang pagpatay sa 2 ng kanilang mga miyembro ng kulto kasama ang nawasak na si Dantian. Sakalang namagitan ang kapitan na sinabihan ng Blood Star na huwag makinig sa batang yan. Ang Blood Star ay sa kanya at nagtanong kung siya sinabihan siya tungkol sa pag-interrupt. Dahil sa galit na ginawa ng kanyang interrupt ayon ang Blood Star ay mabilis na humingi ng paumanhin ang kapitan. Habang si Mowi ay nagsalita ay napagtanto niyang ang kapangyarihan na hawak ng dugong bituin ay ang paghingi ng paumanhin para sa kaguluhan. Ang The Blood Star pagkatapos ay ibinunyag na may kakaiba sa kanya. Binanggit niya na ang pagpatay sa mga miyembro ng kulto ay maaaring isang gawa ng pagtatanggol sa sarili. Ngunit gustong malaman kung bakit hindi niya isiniwalat ang kanyang tunay na pagkakakilanlan sa harap ng kapitan at humingi ng paumanhin.
Sa halip bilang tugon ni Moin na natakot lang siyang parusahan dahil sa pagpatay sa dalawang miyembro ng kulto. At ibinaba ang kanyang ulo para humingi ng pagpapatawad. Habang nakatingin sa ibaba iniisip Moin na matalas ang bituin ng dugo dahil kahit may halong katotohanan ang kasinungalingan ay nag-agawan pa rin niyang pag-aralan ang sitwasyon at i-highlight kung ano ang kakaiba. Sakalang bumangon ang Blood Star at nagsimulang tumawa ng malakas na bumubulalas na masyado niyang tinanggap ang biro, sinabi niya na dahil ang lolo ni Wunwi ay isang miyembro ng kultong dugo, ginagawa nitong kapatid si Moe at inalok niya itong kumilos ayon sa kalooban ng kanyang lolo at sumali sa kanila. Malugod na tinatanggap ni Moe ang alok ng kulto. Sinasabi niya na ito ay isang malaking karangalan para sa kanya at ang kanyang lolo ay magiging masaya din sa kanya. Sa isip ay gumaan ang pakiramdam niya na nakaligtas. Ngunit iniisip niya na sa huli ay pumayag siyang sumali sa kultong dugo. Pagkatapos niyang pumayag na sumali sa kultong dugo ay kinalas ang kanyang mga kamay at binigay niya ang kanyang paggalang sa The Blood Star na tinatanggap siya pabalik sa kulto. Gayunpaman kapag nakaramdam kami ng pagkabigo na kahit nakaligtas siya ay napunta siya sa dugong kulto muli. Pagkatapos ay lumingon ang bituin ng dugo at sinabi na dahil kapalaran na para sa kanila na makahanap ng isang inapo ng dugong kulto dapat niyang ibigay ang isa sa mga hiling ni Moe. Ang pahayag na ito ay ikinagulat ni Moe at sa tingin niya ay gusto ng Blood Star upang subukin siya sa pamamagitan ng pagtatanong ng tanong na ito. Nang hindi alam ang kanyang mga intensyon kapag nagpasya siyang sagutin ng mabuti at sabihin na gusto lang niyang ibalik ang kanyang maikling espada. Dahil ito ang keepsake ng kanyang ina na narinig ito ng kapitan na ibigay ang espada sa kanya. Siya ay nag-aatubili na abutin ito. Subalit sa isang pananakot na tono ang Blood Star ay inilabas ito ang kanyang espada. Tumitingin sa espada na isinasaalang-alang ito na isang luma, ngunit magandang espada. Gayunpaman sinabi niya na kailangan itong bayaran ang presyo ng pagbuhos ng dugo ng kanilang mga miyembro at paghiwa-hiwalayin ang espada sa dalawa gamit ang kanyang mga kamay nagsasabi na dapat tayong maging mas maingat. Habang hawak niya ito ihahagis niya ang espada sa direksyon ni Moe. Nakita ang espadang umaalingaw-ngaw kahit pa simpleng pinutol gamit ang kanyang mga daliri. Sa tingin ni Wunwi na ito ay isang paraan upang bigyan siya ng babala. Gayunpaman gumaan ang kanyang pakiramdam sa katotohanan na ang Blood Star ay hindi na naghihinala sa kanya. Naging dahilan upang siya ay mabuhay pansamantala at ang isa pang miyembro ng kultong dugo ay lumapit sa kanya at nagsasabi na bumangon siya. Sumunod siya sa pagsasabing kailangan lang niyang kunin ang kanyang maikling espada na natutuwa na nakuha niya ang kanyang maikling espada sa likod hinawakan niya ito para bunutin ito mula sa lupa sa kanya narinig ang maikling espada na sumisigaw. Bigo sa kanyang buhok na ginupit habang sinira ng Blood Star ang espada. Ngunit nang sabihin niya sa kanya na huminahon at hahanap siya ng isang panday para ayusin siya mamaya. Tumingin siya sa bituin ng dugo at sinabi na kung maaari siyang lumipat. Lumingon sa kanya at nagtanong kung siya ba ay tunay na inapo ng kultong dugo na nagpapahayag ng kanyang pagtataka sa hindi niya alam ang tungkol dito. Ang tugon ay sinabi niya sa kanya na ito ay hindi isang kasinungalingan. Ngunit hindi rin ang kumpletong katotohanan na naniniwalang maaari niyang ibahagi ang kabuuan. Siya ay tumugon sa pamamagitan ng pagtatanong kung siya ay maniniwala sa kanya. Kung sinabi niya na siya ay bumalik mula sa hinaharap, shock si Short Sword sa kanya. Samantala nakatayo sa malayo inutusan ng Blood Star ang kapitan na pumunta sa Yulin County at imbestigahan ang maternal side ni Moe. Nang marinig ito ng kapitan, sumunod siya sa utos ni Blood Star. Sinasabi pinagmamasdan namin ang bawat kilos niya at hinuhusgahan ang kanyang mga intensyon na para bang siya ay isang sinanay na especially iya. Kapag lumalayo si Moin sinabihan ng Blood Star ang kapitan na bantayan siya kung isa sa alang-alang ang kanyang malawak na kaalaman sa blood cult. Patungo si Moin sa tinutuluyan ng kultong dugo. Ipinagtapat niya sa diwata ng maikling espada ang tungkol sa kanyang nakaraan, bilang isang especially iya para sa kultong dugo sa loob ng 10 taon. Ang kanyang kasunod na kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay sa kasalukuyan. Sa ganitong paraan siya ay nagbalik sa 10 taon na ang nakakaraan at maaari pang makipag-usap sa kanya na humahantong sa kanya na maniwala na hindi katulad ng kwentong naririnig niya kanina. Ang diwata ng maikling espada ay itinuturing siyang napakamalas na naranasan ang lahat ng iyon at upang maranasan muli ito. Pagkatapos bumabalik sa oras tinanong niya kung mas mabuti kung hindi na niya balikan ang batang si Song. Ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya magagawa yon. Dahil ang batang si Song ang natatanging nagtreto sa kanya na parang tao sa kanyang nakaraang buhay. Naalala niya kung paano nawalan ng buhay si Song nang dahil sa kanya.
habang pinoprotektahan siya na lumilikha ng isang utang na sa palagay niya ay obligasyon niyang bayaran. Pagkatapos ay sinabi niya na anuman ang mayroon siya ngayong tapos na ang nakaraan ay dapat niyang ituon muli ang kanyang sariling buhay. Isang damdaming sinasang-ayunan ng diwata ng espada. Gayunpaman siya tinitingnan pa rin siya bilang pushover. Sa kabila ng paggamit sa kanya sa loob ng 10 taon. Pag-aalala niyang pagtugon sa kanya ang diwata maikling na ang nasabing impormasyong iyon ay isang makapangyarihang sandata kung sila ay tuluyang maniwala ng angahulugang pang-ultimate weapon na yon. Kapaki-pakinabang na ipinaliwanag niya, alam na niya ngayon ang lahat ng mga kasawiang sasapitin nila. Alam na niya kung paano matalo at kung paano maiiwasan ito. Ang lahat ng bagay na kapaki-pakinabang na sumasang-ayon kay Moin ay pinaniniwalaan niya na hindi lang siya dapat magsikap na mabuhay kung mayroon siyang 10 taon bagkus ay dapat niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang gawing mas mahusay ang kanyang pangalawang buhay bilang isang magandang idea ng diwata. Gayunpaman pinayuhan niya itong babaan ng boses na nagbabala na baka ituring siya ng iba na baliw na pakikipag-usap sa kanyang sarili. Kanyang napagtanto na siya ay masyadong nasasabik sa isang sandali siya pagkatapos ay nagsimulang pagnilayan ang mga pagkakataong magkakaroon siya partikular na pagkakataong matuto muli ng martial arts. Ang mga tanong ng diwata ng maikling espada kung paano siya magiging marunong mag-aral ng martial arts na may nawasak siyang dantian. Ngunit kinikilala niya na ang impormasyong ito ay kasalukuyang hindi sigurado. Nagmumungkahi na hindi siya dapat magpakampante sa ngayon. Naririnig ito ng maikling espada ay nagmumungkahi na kung maaari niyang maipan ang kanyang panloob na enerhiya. Dahil maaari niyang turuan siya ng martial arts, ikinakakagulat ang pahayag ng diwata. Kanyang inalam kung ano ito. Binanggit niya na ito ay short swords technique na kilala lamang ng kanyang dating master at malamang na siya ang nag-iisang kasalukuyang may dala nito. Ang kaalaman sa ideya ng pag-aaral ng martial arts gamit ang isang espada ay mukhang nakakatawa at imposible sa kanya kaya tinanggihan niya ito. Galit sa kanyang tugon binanggit ng maikling espada ang isang salawikaing, knowledge matter the most. Tuturuan kita asar na sinabi ng diwata. O CGE ngayon turuan mo ako kung paano gawin ito. Pagkapayag siya nang biglang may lumabas na asul na apoy mula sa kanyang kamay na ikinagulat niya. Wala siyang kaalam-alam kung ano ang dahilan sa likod ng mga ito. Bigla niyang nakita ang kanyang sarili na lumulutang sa isang open space at nagtataka kung nasaan siya. Pagkatapos ay isang boses ang nagpaalam sa kanya na mula nang makuha niya ang isang espada ay nabuksan na ang kanyang kinabukasan. Napagtatanto na ang boses na ito ay hindi ang diwata ng maikling espada. Tumingin siya sa unahan at nakita ang isang mahinang portal na may maliwanag na liwanag na nagmumula rito. Lalong nagpapalalim sa kanyang kalituhan ang mga nangyayari. Bigla siyang nagising at napagtantong bumalik siya sa karwahe kung saan siya nakaupo. Ang maikling espada ay nakakuha ng kanyang atensyon at pinagalitan siya. Nagtatanong kung saan napunta ang isip niya habang ipinapaliwanag niya ang mga hakbang. Ipinakita niya sa kanya ang kumikinang niyang kamay at tinanong kung nakikita niya ito. Tinanong niya kung ano ang naguudyok sa kanya na ipaliwanag na ang mga tuldok sa likod ng kanyang kamay nakahawig ng Big Dipper. Bilang tugon nadidismaya siya at sinabing nakikita lang niya ang kamay nito na nagtatanong kung nakatulog ba ito. Habang tinuturuan siya nito ng martial arts. Pagkatapos ay nawala at sinabi niya na hindi na siya magsasalita o magpapakita ulit. Hanggang sa makarating sila sa destinasyon nila. Iniisip niya kung siya lang ba ang nakakakita sa mga bagay na ito. Tinatansya ni Moe na aabutin ang mga ito 15 araw upang marating ang kanilang destinasyon. Itinanong kung magiging maayos ba siya sa panahong iyon at sumagot siya na. Siya lang ang nakakaramdam ng pagod at naiintindihan niyang nakahiga sa tabi ng iba pang mga kidnap na bata. Iniisip ni Moe ang eksaktong naranasan niya. Maalala na nakita niya ang parehong asul na apoy nang bumalik siya sa kanyang nakaraan na tinitingnan ng blue dot sa likod ng kanyang kamay. Hinuhulaan niya na kahit papaano ay konektado ito sa lihim na talaan ng espadang Immortals na kanyang nilunok. Kinaumagahan huminto ang karwahe sa isang tiyak na lugar. Habang nasugatan ay patuloy kaming tumitig sa kanyang kamay na nagtataka kung paano magparami ng parehong enerhiya. Napagtanto niya na ang karwahe ay huminto sa sandaling iyon. Ang pinto ng karwahe ay bumukas at isang tao ang pumasok na nagtuturo sa mga bihag na gumising at lumabas. Ang tao ay nagbabala sa kanila na anumang pagtatangkang lumaban ay magreresulta sa kanilang agarang kamatayan. Sinusunod ni Moe ang tagubilin kasama ang iba pang mga bata sa kanilang direksyon upang makarating sa harapan.
kung saan sandali lumitaw din ang maikling espada at nagtanong tungkol sa kaganapan at ang kanilang lokasyon. Bilang tugon ay inihayag ni Moe na sila ay nasa ika-6 na lambak ng dugo, isa sa mga base ng mga kultong dugo kung saan sinasanay ang mga kidnap na bata at nag-aral na maging mga mandirigma ng kulto sa dugo. Habang itinuturo ang isang taong nakatayo sa plataporma na kinilala niya sila bilang Kapitan Go Sangwang, ang pinuno ng Destruction Blood Squad, na nangangasiwa sa pagsasanay at edukasyon. Habang isang tao ang tumawag kay Moe mula sa likod at lumingon siya para makita ang two brothers from the inn. Nanunuya sa kanya dahil sa pagiging matalino, ngunit mahuhuli pa rin sa huli. Nagkita-kita sila na akala niya ay nakalayo sila, ngunit natutuwa siyang makakita ng isang tao pamilyar doon. Sakalang nila napansin na hindi tulad ng ibang mga bata ay hindi nakatali ang kanyang mga kamay at nagtatanong sa kanya ng dahilan. Sinagot ni Moe na medyo komplikado para usisain pa. Ang Kapitan O ay utos sa kanilang pansin at ipinapahiwatig ang plataporma na nagtuturo sa kanila na tumakbo patungo dito. Kapag naabot niya ang bilang ng 5, pagkarinig nito ay napagtanto ng kambal na magkapatid na kailangan nilang kalasin ang mga ito kung gusto nilang tumakbo sila ng mabilis. Habang nakatingin kay Moe, tanungin kung talagang susundin niya ang mga tagubilin kung saan siya tumugon na dapat nilang gawin tulad ng ginagawa niya. Kung gustong nilang makaligtas na iniiwan silang nalilito ng walang karagdagang paliwanag. Nagsimula silang tumakbo patungo sa platform, habang ang iba ay nakatayo sa likuran niya na nalilito at hinihimok siya na linawin man lang ang kanyang intensyon. Gayunpaman, habang pinagmamasdan nila ang mga miyembro ng kulto ay gumuhit ng kanilang mga espada, nagpa siya ang kambal na kapatid na sundan si Moe at nagsimulang tumakbo. Nang biglang isa sa mga kulto ay hinampas ang batang miyembro gamit ang kanyang espada. Dahilan para mamatay agad ang bata at nagdulot ng takot sa natitirang mga bata na kasaksi nito. Nagkalat ang mga bata sa iba't ibang direksyon, habang patuloy silang pinapatay ng mga miyembro ng kulto. Isa-isa, habang ang magkapatid na kambal ay dumikit kay Moe na napagtanto na ang kanyang sinabi ay nangyayari rin. Habang siya ay hinulaang kumbinsido sa pamamagitan nito. Nagpa siya silang sundin ang kanyang pamumuno mula sa puntong yun. Sa kalaunan ay maabot nila ang plataporma at lumuhad sa harap ng mga kapitan. Ginagaya ang mga aksyon na nagulat sa kilos na ito. Nagtataka ang mga kapitan kung paanong ang mga batang ito ay marunong ng lumuhad ng hindi tinuturuan at iisipin na maaari gawin bilang mga bata. Nasinang-ayunan ang isa pang kapitan. Iniisip na talagang may dugong kulto si Moe. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang maikling espada na pumupuri sa kaalaman ni Moe nang walang formal na pagtuturo at paglalagay sa kanya ng isang ganap na miyembro ng kultong dugo. Si Moe ay nagpapaliwanag na kailangan niyang kumilos ng ganoon upang iwasan ang paghihinala. Sabi niya na kapag hindi niya ito gagawin ay bubugbugin siya ng mga taong ito at ipapakita sa iba bilang isang halimbawa na hindi naman maganda yon. Pagkaraan si Gu Sangwan ay nagsalita na maswerte ang lahat dahil nandirito silang bukod tanging pinili. Binanggit niya na ang kalooban ng dakilang dugo ng demon humantong sa kanila ng tapat sa kultong dugo. Ang pagbanggit sa blood cult na gulantang ang lahat ng mga bata na dati ay hindi nila alam ang kanilang pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, isa sa mga bata ay nagprotesta laban sa kanila na nagsasabing hindi namin ito ginusto dahil ang ginagawa lang nila ay pumatay at mangidnap ng mga tao. Sumasang-ayon din Fairy Sword, habang isiniwalat ni Wunwei na ang batang ito ay gagawing halimbawa para sa iba para sa pagsasalita ng katotohanan. Ang maikling espada ay nagpapahayag ng kanyang pagkabigla at sinabi niya sa kanya na maaaring hindi niya alam ang tungkol dito. Dahil hindi niya ito kasama sa kanyang nakaraang karanasan sa buhay sa kulto. Habang binabalaan sila ng bata tungkol sa mga aksyon ng alyansa ng Meram laban sa mga miyembro ng kulto. Naglabas ng kanyang espada ang isa sa miyembro at pinutol sa kalahati ang katawan ng bata. Nabigla ang lahat sa walang awa na eksenang ito. Nagtanong si Short Sword kung paano nila ito nagagawa. Ngunit inihayag ni Moe na ito ay isang taktika para magtanim ng takot at magpatupad ng katapatan. Na talagang medyo epektibo. Samantala ang taong nakatapos sa pagpatay ay bumaling sa iba pang mga bata na nagtatanong kung gusto din magsalita ng hindi maganda at maging katulad niya. Habang ang mga bata ay nanginginig sa takot na gulat na tanong niya kung paano niya nagawang makaligtas sa mahirap ng pagsubok na ito. Ibinunyag niya na sumuko siya sa kanila upang mabuhay pa ng 10 taon. Bilang pagtugon sa kanila, pagkatapos ay sinabi ng lahat ng kapitan na magsisimula na ang seremonya ng pagpasok sa kulto.
At tumawag kay Moe na nagtatanong kung alam niya kung ano ang nasa loob ng kahon. Bilang tugon ay isiniwalat ni Moe na ito ang parasito sa dugo. Tinanong siya ng tao na ipaliwanag kung ano isang blood parasite. Ipinaliwanag niya na ang isang blood parasite ay isang uri ng makamandag na insekto na nakakakuha ng lugar sa loob ng dibdib ng isang tao. Tinitiyak niya ang mga bagong miyembro ng kulto ay hindi matitinag sa kanilang katapatan. Ipinaliwanag pa niya na ang isang tao ay dapat e-consume ang tabletas ng buhay ng kulto ng dugo kada 24 oras. Ang hindi pagtupad nito ay maging sanhi ng pagdami ng dugong parasito sa loob ng dibdib. Nabigla sa narinig nitong kambal, nagtataka ang mga kapatid kung paano niya nalaman ang lahat ng ito. Humanga sa kanyang kaalaman, sinabi ng kapitan na siya ay talagang isang tapat na inapo ng kanilang kulto. Na ikinagulat ng kambal na magkapatid at ipinapalagay sa kanila na siya ay isang especially iya para sa kultong dugo. Nang marinig ito ng maikling espada na nagsasabi na siya ay nahuli dahil siya ay talagang isang especially iya para sa kultong dugo sa kanyang nakaraang buhay. Inaalis ng tao mula sa kahon ang mga parasito. Inaalok sa isa ng pagkakataong ipakita ang kanyang katapatan sa kanilang kulto. Sa pamamagitan ng pagtanggap ng parasito ng dugo. Bago ang kanyang mga kasama, ibinaba ni Moe ang kanyang ulo at iniisip na wala siyang ibang mapagpipilian kundi ubusin ito. Dahil papatayin siya kung hindi niya gagawin. Isinasaalang-alang ang kanyang kaligtasan bilang kanyang pangunahing prioridad ay sumusunod siya sa pagtawag dito na kunyari ay malaking karangalan para sa kanya. Ipinagpatuloy ang paglunok nito habang si Kapitan O ay nakamasid sa malayo na nakatingin sa kanila. Nagustuhan ni Captain Gu Sangwang si Moe kahit na hindi pa napapatunayan ang kanyang pinagmulang angkan. Gayunpaman nakangiti siya. Nagsasaad na malapit na nilang malaman ito. Dahil kumpleto na ang paghahanda at tumitingin kay Moe. Matapos lumunok ng parasito, nagbigay galang siya sa kultong dugo at sinabi ng kapitan na ito ay talagang isang espiritu na nararapat sa tunay na inapo ng kultong dugo. Bamaling sa iba pang mga bata na sinasabi ng kapitan na lahat sila ay kailangang pumunta sa harap ng isa-isa at tanggapin ang kanilang parasito. Nang makita kung ano ang kailangan nilang gawin. Samantala ang maikling espada ay nagtanong ng isang paraan kung siya ay nabuhay kasama ang parasito sa kanyang katawan sa loob ng 10 taon at siya ay sumasang-ayon na nagsasabi na ito ang kasuklam-suklam na pakiramdam. Bumalik sa loob lamang ng 15 araw ng kanyang bagong buhay at ang kanyang dibdib ay nagsimulang sumakit ng husto. Na parang isang nasusunog na pakiramdam sa buong katawan na nagpaparamdam sa kanya ng pagkalito, ang sabi niya. Habang ang sakit ay nararamdaman, tiyak na ang lokasyon kung saan ang parasito ng dugo ay naruroon. Nagtataka pa siya kung bakit ang parasito ay dumami sa kanyang katawan nang walang dahilan. Kaya tumingin siya kay Captain Go, nagtataka kung may ginawa ba siya? At bumagsak sa lupa. Si Captain Sangwan ay nalilito, lumapit sa kanya at nagtatanong kung ang mga parasito sa dugo sa loob ng kanyang dibdib ay rumarampa na sinasabing pilit para sa isang miyembro ng kanilang kulto ang makaranas ng ganoong panig ng epekto sa sagradong seremonyang ito. Nakahandusay sa lupa ay nagtataka kung ano ang ginawa ng taong ito sa parasite na iyon. Sa loob-loob niya ay nag-aalala si Kapitan Go at nagtanong tungkol sa kalagayan ni Moe. Kapitan O na nagsasabing kung siya ay ayos lang ba. Ngunit na ang parasite ng dugo na nilamon ay napukaw, samantala ay nagtataka kung paano niya magagawa ang isang bagay. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nilamon niya ang parasito ng dugo. Para tulungan siyang bumangon, sinabihan siya ni Kapitan na tumalikod. Para magamit niya ang kanyang chi para pakalmeyan ang blood parasite. Nabahala si Moe na gagamitan siya ng chi energy. Ayaw sana gawin ito ng Kapitan. Ngunit hindi makapaghintay ang ibang mga trainees dahil sa kanya at hinimok niya itong tumalikod. Nagtataka siya kung gagawin ito ni Kapitan O, at nagsimulang maramdaman ang sakit na naglalakbay pababa, pagkatapos ay pinigilan niya ang Kapitan na gawin pa ito. Nagsasabing ayos lang siya habang si Captain ay binabalaan siya na maaari siyang magdusa ng panloob na pinsala kung hindi ito gagawin ng tama. Ang pagdampi ng kanyang kamay gamit ang chi ni Captain O, nagsasabi sa kanya na higpitan ang kanyang puson. Habang pinag-iisipan ang sakit na kanyang nararamdaman, sa tingin niya ay maaaring ibang uri ito. Masakit at naniniwalang kailangan niyang pigilan ang Kapitan, kaya sinabihan niya ang Kapitan na huminto muli at umutot ng nakakagulat. Siya bang inulit niya na sinabi na niya sa kanya na ayos lang siya?
Kasunod na ang maikling espada ay nagsimulang tumawa. Habang si Moe ay paulit-ulit na sinasabi sa kanya na itigil na ang panunukso sa kanya, sabi niya na nakaramdam siya ng labis na pagkabagot matapos itong gawin. Ginawa na lang niya itong katatawanan. Sa kabila ng kanyang pagkabigo, napahawak siya sa dibdib niya na napagtanto na lahat ng sakit na ito ay nawala. Ngayon na nagdulot sa kanya na mas mabuting pakiramdam. Habang si Joabek, isa sa dalawang kambal na kapatid na lalaki, ang tumawag sa kanya bilang especially iyan ng kultong dugo at nagtanong kung saan sila pupunta ngayon. At sinabi niya na hindi niya alam ang lahat. Samantala ang maikling espada ay natigilan sa pagtawag ni Joby kay Moe na isang especially iya. Nakalimutan niya na nilulundi niya ang isang parasito sa dugo upang mabuhay sa kanyang sarili. Habang nasa sinapupunan ay tinatanong namin kung ano ang mapapala niya sa pagpapabilib sa kultong dugo. Pagkatapos ay tinawag sila ni Kapitan o ipinaalam na gagawin nila ang mahusay na pagsusuri at sasabihin sa kanila na huwag gumawa ng anumang kaguluhan at gawin ang gusto nila. At siguraduhing makinig ng mabuti. Habang bumaling sa kanyang alaala na ginawa ng isa pang kapitan sa kanyang nakaraang buhay. Nagtataka kung ang pagbabagong ito ay nangyari dahil sa insidente na naganap kanina pa. Ang kapitan ay nagpatuloy sa pagsasabi na mayroong isang tagasuri ng kalto sa bawat isa sa mga kuweba sa likuran niya. At ang kanilang gawain ay suriin ang bawat isa sa kanila. Pagkatapos ng pagsusulit ay magkakaroon ng mga parangal sa bawat grade na makukuha nila.